dapat ituloy po natin yung ating panukalang batas na mismo sinabi ni Pangulo na priority measure daw yon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw sa House. Alam niyo, matagal na namin final itong Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. At ang gusto sana natin ay mabigyan ng sapat na kapangyarihan ang Independent Commission, hindi tulad ng ICI na kumbaga walang ipin. Walang pangil. At isa pa, hindi natin kasi maalam at hindi natin ma-assess kung gaano kalalim ang naging investigasyon ng ICI dahil hindi nga natin napanood ang mga hearing at ang mga hindi natin napakinggan ang mga testigo. Ngayon, kaya sa aming panukalang batas ay talagang ni-require namin na dapat isa publiko ang lahat ng hearing at maliit lang na exception yung executive session. Kaya ako, hindi lang nalulungkot at nababahala, kundi galit na rin po kami na bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw itong Congressional Independent Commission. Oo. Sir, ang sinasabi po kasi, kahit daw mawala naman yung ICI, nandyan naman daw po ang DOJ at Ombudsman. Bakit po sa tingin nyo kailangan pa itong hiwalay na independent commission na mas may pangil, may subpoena powers and others? Ang problema kasi sa Ombudsman at DOJ, napakalawak ng mga hinahawakan nilang kaso. Hindi lang itong mga infrastructure projects na talagang maraming dokumento yan, kung hindi lahat-lahat ng mga iba't ibang mga final na reklamo, hindi lang tungkol sa korupsyon, kundi sa iba't ibang mga opensa pa. Kaya kailangan merong isang nakatutok na komisyon dito lang sa infrastructure cases dahil dito natin nakita na yung sobrang grabe yung korupsyon, maabot sa bilyon-bilyon at nakatali pa sa budget. Kaya para sa akin, number one priority dapat nitong pamahalaan itong problema sa infrastructure corruption dahil ang sigaw ng bayan ay pananagutan. Matagal na nga iniintay natin na may makukulong na mga big fish. At ito nga, hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita yung malalaking kaso na dapat naging bunga ng investigasyon.